Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa programang TNT. Ito pa rin ang inyong lingkod, Thelma Dumpit Murillo. At syempre, kasama ko pa rin ang aking partner. Walang iba kundi si... Tess Ramirez. Magandang umaga, Ma'am Thelma. Yes, good morning, Tess. Thank God it's Friday dahil pag Friday is TNT Day. Yes. Yan. As usual, marami na naman tayong pag-uusapan. At ano nga ang ating tema sa umagang ito? Maganda itong tema natin ngayon. At I'm sure maraming matututunan yung mga nakikinig sa atin. Oo, at kontrobersyal. Oo nga. Step yes or step no? Step yes or step Sa no? mining. Sa mining, ayan, oo. Mainit na topic ngayon ang mining. Bagamat walang kaugnayan sa... meron din pala. Yung sasabihin ko kasi walang kaugnayan sa DTI. Pero napag-isip-isip ko, meron din pala. Oo. Oo. Kasi kapag merong pagmimina, Miss Thelma, di ba minsan nagkakaroon ng, o kadalasan nagkakaroon ng landslide. At kapag nagkaroon ng ganong klase ng trahedya, nahihirapan yung mga consumer na bumili ng produkto, di ba? Kapag halimbawa, nabarahan yung kanilang dadaanan. At saka yung mga yung incentives kasi pinag-uusapan din dyan. Yes. So medyo saklaw din ng DTI sa pamamagitan ng BOI. Okay. Anyway, dahil naririnig din pala tayo sa nationwide, naka-hook up yata yung iba nating mga estasyon. So babatiin ko na rin yung ating mga kababayang taga Ilocos na imbag na bigat ka na kayo. Amin apo. Ayun. At worldwide, napapakinggan din tayo. Ay, oo naman. Live po dito sa hindi lang DZRB Radyo na Bayan 738 kHz at sa aming sister station na DWBR FM, ayan, 104.3 megahertz. Itong programang TNT na sumasa inyo tuwing alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. At ang programang ito ay natin sa inyo ng Department of Trade and Industry at ng Philippine Broadcasting Service. Okay. Good news na tayo. Tuloy-tuloy na dahil marami tayong mga guest na makakapanayam maya-maya po lamang. Unahin muna natin, noong Lunes po ay inilunsad na yung PBR at SEC. Yan, isang magandang balita. If you will recall, Tess, nung siguro last month ba yun, ang inilunsad natin yung PBR for sole proprietorship. Oo. Ngayon naman, nung Monday, ay PBR at SEC. Ibig sabihin, korporasyon na ngayon. Korporasyon, lalong lumaki ngayon. Correct. At para maliwanagan natin, ano ba yung mga benepisyo na maaring makuha ng ating mga kababayan dito sa PBR na ito at SEC. Ating makakapanayam ang Commission Secretary, walang iba kundi si Attorney Gerard Lucban. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga, Director Thelma at saka Tess at saka sa mga taga-subaybay natin dito sa TNT. Good morning po, Attorney. Yes. Okay. Katulad po ng nabanggit ko, Attorney, nung Monday nga, nagkaroon tayo ng PBR at SEC launch. Siguro po, maaari ninyong sabihin sa ating mga tagapakinig, magmula ng Lunes, ay meron na po bang tumangkilik nitong ating PBR at SEC? Marami na pong nakakaalam nitong PBR pero nung simula po nung inilunsad natin yan noong Lunes, ilan pa lang po ang nag-a-avail nitong rehistro na to. So, medyo pinapump up po natin yung education campaign natin dito. At siguro maganda nga itong na-feature tayo dito sa radyo at saka sa TV na malaman nila kung ano po yung benepisyo makukuha nila dito. Correct. So, ito yung bagong-bago, no? Thelma at Attorney. Maaaring maitanong ng mga nakikinig sa atin, ano ba yung kaibahan nito dun sa dati? Ito po ay kumbaga dagdag kasi ito pong mga original registration natin nandyan pa rin po sa sole proprietorship, dyan po sa DTI. Ang pagrehistro naman po ng negosyo at saka mga kahit po itong mga non-stock corporation dito naman po sa SEC kasama po dyan ang mga partnerships. So ito pong PBR o yung Philippine Business Registry na tinatawag natin ay po ito dun sa DTI na po sa opisina ni Director Thelma. Saka sa SEC kasama din po natin dito ang Bureau of Internal Revenue, ang BIR, ang Pag-ibig, ang PhilHealth at saka ang SSS.
Kasi kapag nagtatayo po tayo ng negosyo, ito po ang nakaka-deal natin, nakaka-transact pag sineset up po yan. So, ang kagandahan po nito, nagsimula na po actually kami nitong mga tie-up. Way back yung pagpasok po nitong 2005, nagsimula po kami dito sa BIR. Nung pag nagre-rehistro po tayo, pag lumabas po yung certificate of registration natin sa isang corporation or partnership, automatic po yun na nagkakaroon na ng TIN o yung tax identification number doon sa upper right-hand corner ng certificate. So, dyan po nagsimula yan. So, with our initial tie-up with BIR, lumawak na po to, kasama po natin ang DTI, nag-coordinate po sila sa Pag-ibig, sa PhilHealth at saka sa SSS para yung pag-set up po ng kumpanya o ano pong partnership ito ay mas mapapadali. I see. Maari po ba ninyong ilarawan sa amin na attorney yung pong mga steps na kailangan gawin ng isang gustong magrehistro para sa corporation o partnership? Yung pong pagrehistro ng partnership or corporation, dito po sa amin ginagawa yan sa SEC. Meron po kaming linabas last year lang po, tinatawag natin na Green Lane Forms. Kung maalala po ng mga ibang nakapag-transact na dito sa SEC noon, meron po kaming tinatawag na Express Lane Forms. Ito pong bagong Express Lane Forms, medyo in-enhance po natin yan. Ang tawag po dyan ay Green Lane Forms. Pag i-file nyo po yan ng umaga, the same day po ng hapon, makukuha nyo na po ang rehistro nyo. Wow, ganun kabilis ha? At Attorney, yung opo. sorry po, yung sa Yes. pag-tie up po natin sa DTI, napabilis pa po yung mga iba pang proseso. Ito pong pagkuha natin ng numero, yung mga yung tinatawag natin na registration number po sa Pag-ibig, sa PhilHealth at saka sa SSS. Kasama po yung nauna natin sa BIR. Napapadali po yan through this PBR system. Yung po bang nakapagparehistro na before, hindi na po sila kailangan magparehistro pa ulit? Hindi Yung sa na po bagong sistema kailangan. na yan. Pero kailangan, maganda nga ho, linawin natin kasi yung mga tao po na nagtatanong, kumbaga tatawagin po natin to, kasama po yan sa birth pains. Nung inilunsad po namin yan nila Director Telma nung Lunes, marami pa po nagtatanong. So ako, mayroon kunyari po akong existing na kumpanya. Hindi naman po to bagong rehistro, tumatakbo na ng 2 taon, pero wala pa akong mga numero dito sa mga kasi hindi po fully operational. Pwede po ba ako mag-avail nitong PBR? Pwede po yan. Pwede po. Opo. So, isa rin pong tanong, tumatakbo na ang aking kumpanya ng 5 taon. Pwede po ba ako magrehistro pa rin? May mga numero na ako sa SSS, sa PhilHealth, sa Pag-ibig. Saka may TIN na rin ako sa BIR. So, pwede rin pong i-encode yan para po makakuha tayo ng consolidated na records rin dito sa ating sistema. For purposes of updating na lang yon. Opo, tama po yan. I see. Ngayon, attorney, nabanggit rin po ni Secretary dun sa kanyang mensahe kung papaano itong PBR na ito makakatulong naman sa competitiveness ng ating bansa. Paano po ba yon? Kung matatandaan po natin, noong Lunes, nagsalita nga po si Secretary Gregory Domingo ito po sa SEC. Nagfo-focus po kasi ang ito pong pamahalaan natin towards streamlining itong processing ng mga lisensya para po makaakit po tayo ng mga investors din. So, magiging competitive po tayo at magiging closer po dito sa world class itong mga processing natin dahil napapabilis po ang proseso ng pagkuha ng mga ito pong registration number nitong mga kadil nila sa gobyerno. So, mapapabilis po yan. Ito po ay parang nagiging one-stop shop na through the technology na ating ginagamit, meron po tayong kiosk dito sa baba ng SEC na i-encode po lahat ng data na yan at nako-consolidate po yan. Mas madali po mag-transact, mas madali po mag-check ng background ng mga kumpanya at mas madali po itong patakbuhin. Okay. So, attorney, gamit po yung PBR kiosk ng SEC na yan. Marami mo ba yung nakapagpa-register so far? Mga ilan-ilan pa lang ho yung nakakapag-register dyan. Meron po kami mga ginagawang tweaking pa
para maalaman po ng tao yung mga benepisyo niyan. Kasi ito po sa 4 na araw na nag-ooperate tayo, yung mga iba siguro akala ATM yan. Oo, kasi mukha kang ATM eh. Oo. So we've been doing some kasi inoobserbahan ho natin yung ugali rin ng mga nagpaparehistro. So one of the changes would be kapag makuha nila yung certificate nila, meron na pong form para dito sa PBR din. Pag sinilip po nila yan, yung mga iba na hindi naman usually nagbabasa ng announcement natin dito sa baba, biglang mapapatingin dun sa hawak nilang papel ng PBR. Tapos ituturo po ng gwardiya namin dun sa ating kiosk. Ayun. So mas kailangan ang aggressive awareness and information campaign. Tama po yan. Oo, all over, no? Ano po ba ang next steps? Kasi alam ko, for now, SEC Manila pa lang po yan. Paano po sa ating regions? Meron po tayong, sa ngayon, may 7 po tayong extension office. Madadagdagan pa po ng isa, magiging 8 po yan. Meron po tayo sa Baguio, meron po tayo sa Legazpi City, meron po sa Iloilo, sa Cebu, Cagayan de Oro, Zamboanga, Davao. At yung pinaka-late po na na aming latest na karagdagan dito sa extension office, magtatayo po kami, magbubukas po kami by the end of March ng extension office po sa Tarlac to service naman po itong alam po natin na booming ang negosyo both in Subic and in Clark. That's So right. para ma-servicean po yan dyan. So we're planning a tie-up ngayon with our tie-up with DTI. Ma-expand ho sana itong PBR through our extension offices. Opo, so ngayon pinakamalayo yung Davao, attorney, po? Opo. Baka abutin ng hanggang Huloy yan, Posible po Titignan ba? po natin kapag maganda po kasi ang business climate, it calls for yung added services po natin dyan sa mga regions. Oo. At nabanggit niyo yan kasi yung palang sa mga survey, attorney, ang sinesurvey nila is mga korporasyon at hindi mga sole proprietors. Opo, medyo Oo, malungkot po na yan. Hindi po na ako consider itong mga sole proprietorship. Oo. Malaki rin po ang contribution sa ekonomiya nitong sole proprietorship ng mga negosyo. Tama po. Siguro mas maganda pong makita yan ng buo. Okay, so aabangan natin yung ating expansion. Ano po? May timetable na po ba yan, attorney? Titingnan po muna itong yung progress natin dito sa Manila. Kumbaga we're playing it by ear ho sa ngayon, but we're preparing for the eventuality na talaga i-expand natin to service everyone in the nation. That's correct. At saka pinaka-importante, paano po ito makakabawas sa anti-graft and corruption campaign? Yan po ang kasi una nakakat ho ang ating processing time. Sunod, automatic na ho na may mga registration number dito sa mga kadil natin ng mga agency. So, ayan, nababawasan yung waiting time natin. Usually ho, yung corruption, kung maobserbahan nyo, pumapasok yan yung nagbabayad ang tao ng fixer kapag matagal po ang hintayan eh. Tama So, po. we Naiinip were po able sila to cut yung time natin, nakakaiwas po tayo dyan sa mga opportunities ng unscrupulous people. Great. That's good news. So thank you very much, Attorney Gerard Lucban. Maraming Attorney. salamat din po. Hanggang sa susunod po. Sige po. Ayan, partner, ang ganda ng ating good news ngayon, ha? So, kailangan siguro, dapat nanawagan din sila sa PBS kay Director Tito Cruz. Kasi kayong mouthpiece, di ba, ng gobyerno. So, para matulungan yung information campaign. Walang problema. Basta dito sa Radyo ng Bayan, from time to time, ipa-plug natin. Oo. Itong bagong, meron ng PBR kiosk sa SEC na mas mapapabilis yung pagpaparehistro. Correct. So, at muli po, pagka po sole proprietorship, ang inyong pong ipaparehistro, pumunta lang kayo sa kahit saang DTI office. Pero kung korporasyon naman or partnership, dito po sa SEC. That's right. Ito ang pinakabagong programa na sasagot sa inyong mga problema.
magpapasabog ng balita at impormasyong may kaugnayan sa pagninegosyo at kalakalan sa produkto at pamilihan. Narito na ang TNT Explosivo. Pinangungunahan ng DTI Director for Public Relations Office at isa ring dating tagapamahayag na si Ms. Thelma Dumpit Morillo at Radyo ng Bayan Anchor na si Tess Ramirez. TNT Explosivo. 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 Saan mang sulok ng mundo, Pinoy, konektado ka. Saan mang sulok ng mundo, 7,100 islands, one Philippines, one network, PBS. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan 738 sa Mega Manila. TNT Explosivo. Pinangungunahan ng DTI Director for Public Relations Office at isa ring dating tagapamahayag na si Ms. Thelma Dumpit Morillo at Radyo ng Bayan Anchor na si Tess Ramirez. Balik po tayo dito sa TNT, sa inyong himpilan, DZRB Radyo ng Bayan, 738 kHz, at sa aming kapatid na himpilan, ang DWBR-FM, 104.3 MHz. Okay, at ang ating main topic for this morning ay mining, katulad ng nabanggit natin nung pagbubukas ng programa. Alam mo, partner Tess, itong mining talaga medyo mainit ito na pinag-uusapan kasi yung ating naging karanasan noon, kung yung maalala, yung sa Marinduque, di ba? Hindi ko Oo. lang makakalimot dyan sa pangyayari na yan. Oo, Kasi yung ano ba yun, yung Placer Dome ba yun, ang tinatawag nila? Oo, yun lang. Iba. Oh, anyway, ang ano diyan naiwan sa atin yung devastation, no? Dahil nga hindi naging prepared, at hindi naging responsible yung kumpanya na nagmimina diyan sa Marinduque. Kaya we are left with that sa isipan natin na masama ang pagmimina. Oo. Pero meron din naman tinatawag kasi na responsible mining. Ngayon, dito sa recent na mining conference, nakita natin dyan, nagtagisan yung iba't ibang mga panig, yung sila Mr. Pangilinan ng Philex Mining, at saka si Gina Lopez, isang environmentalist, yung grupo nila. Yung mga ayaw sa pagmimina naman. Oo, umaayaw. Tapos yung sila Mr. Jerry Brimo. So, marami sila. At nandiyan pa yung inaabangan natin na EO na dapat sana ilalabas na, no? Kaya lang hindi natuloy. Naudlot naman. Oo. So, tatanungin natin ang ating panauhin, si Director Leo Hasareno mula ng Mines and Geosciences Bureau ng DENR. Ano na nga ba? Nasa na ba itong EO na to at ano ngayon ang mga ginagawang hakbang ng MGB para matugunan lahat ng mga katanungan? Magandang umaga po, Director Hasareno. Magandang umaga po sa mga nakikinig po sa atin. Magandang umaga po. Opo, si Director Thelma Dumpit Morillo po ito, kasama si Tess. Good morning po, Good Director. Good morning, Tess. Good morning, Director. Good morning. Opo. So, magmula po nung itong recent mining conference, ano na po ang ginawang mga hakbang ng MGB? Sa usapin po ng mining policy ay pinagpatuloy po ng Office of the President yung consultation. Nagkaroon na po ng nasa ngayon? Nasa joint climate change and economic clusters yung usapin po sa proposed mining policy. In fact, ngayong alas 10 po ay magkakaroon po ulit ng pangalawang meeting Opo. para i-finalize po yung mining policy ng ating pong administrasyon. Ano po ba yung mga contentious issues doon at natatagalan, hindi umabot sa deadline, Director? Marami hong alam naman po ninyo kasi ang mining, dati ho kasi ang mining ay isa lamang technical issue, subalit ngayon ito naging social issue na rin. Oo.
So, ang administrasyon po ay kasalukuyan yung binubuno yung mga, mayroon na matitirang mga 6 major issues na dapat po i-resolve. Ang isa ho dyan ay yun kung issue sa revenue. Revenue, yung ang natatanggap po ng ating gobyerno. Opo, ang tanong po dyan ay sapat ho ba ang natatanggap ng gobyerno sa pagmimina? Aha. Ang isa hong sumunod na issue po dyan ay environmental. Yun ho bang pagmimina ay nagagawa na ang impact po sa environment ay nagkakaroon po ng remediation. Nagagamot ho ba yung sugat sa kapaligiran na gawa ng pagmimina? Yung rehabilitation yan. Yung rehabilitation po na tinatawag, ay Oo. issue po yan. Meron din pong issue sa governance, yung kakayahan ng gobyerno, hindi lang po yung Mines and Geosciences Bureau, kundi ganoon na rin po yung ibang ahensya na in one way or the other ay meron ng papel din sa pagmimina. Tulad po ng Department of Agriculture, yung National Commission on Indigenous Peoples, tinitingnan din po yon. Meron din hong usapin ho sa mga social issues tulad po ng mga akusasyon na meron din daw ho mga displacement, militarization. So ito po yung mga kasalukuyang binibigyan po ng atensyon ng cabinet po ngayon sa pag-formulate po ng mining policy. Opo, pero Director, natakal din po ba yung tungkol sa kalusugang aspeto naman po ng mga miners? Yun pong yan po siguro yung sa workplace. Ito uli dahil ho kasama din po natin yung Department of Labor sa cluster. Meron pong mga inputs na magkaroon po ng social protection clause. Kasama na rin po dyan yung safety in the workplace. Kasama po doon. Okay. Okay, Director, gaano kalaki po bang lupain ngayon ang nasa sakop ng mining? Sa ngayon po, Director, meron po tayong 31 operating metallic mines sa buong bansa. 31. 31. At meron din tayong 55 na operating non-metallic mines. Non-metallic. Non-metallic. Ito po yung mga limestone, mga aggregates yung ginagamit sa construction. Okay. So meron po tayong 86 na mina. Ang kabuuan po nito ay ano lamang po, mga 0.02% po ng land area po ng Pilipinas. Maliit lamang po yung footprint po ng mining. Maliit na bagdan lang pala, no, Director? Yung footprint niya ho ay maliit lamang. Kaya nga lang ho, dahil sa extractive ho siya, Yes. pag sinabi po natin extractive ay nagkakaroon ng physical disturbance, nagkakaroon ho siya ng impact doon sa kaisipan ng mga kababayan natin. Lalo na po sa mga host communities. At dagdagan pa po ninyo yan ng mga experiences natin, yung mga experience natin ng mga incidents in the past. Yan po yung nagbibigay ng kabuuan sa mga opposition po sa pagmimina sa kasalukuyan. Kumusta po ngayon, Director, yung pagpapatupad ho ng ating mining industry practices naman? Mahigpit po tayo nagpapatupad ng mining law at sa pagpapatupad po natin kasama rin po dyan ng environmental law. Ang nagkakaroon lang po tayo kasi ng issue, Director, at test dito sa small scale mining. Kasi ang small scale mining po ay yan po ay nasa poder ng local government units natin. While we have 86 large scale mines, we have about 200 to 300,000 miners, small scale miners. At ito po ay nasa local government units natin, subalit alam naman po natin na medyo sa ngayon kailangan pang ipatindihin natin ang kakayahan ng mga local units natin. Kaya meron tayong maraming mga karanasan ng mga illegal small scale. At pag sinabi natin illegal, kasama na dyan yung paggamit ng mercury na bawal. Ito kasing mercury, ginagamit po ito sa pagkuha po ng ginto sa bato. Subalit, ang ginagawa po ng mga kababayan natin minero, pag nagamit na yung mercury, itatapon lang po yan diretso sa ilog. At nagiging ano po yan, papasok po yan sa food chain natin. Correct. Magiging toxic po yan sa
health po ng tao. So itong mga experience natin sa small scale mining, sa karaniwang tao po, hindi naman po nila ma-distinguish kung ang isang nakikita nilang masamang mina ay small or large. Yan po, whether small or large, ang bagsak po niyan ay mining. Kaya ano po tayo, at marami po tayong nakikitang mga illegal small scale mining po na nangyayari sa atin, sa paligiran. Sa tingin ko po, mga nasa 80% po ng small scale mining ay walang permit o gumagamit ng mercury. Walang permit. Walang permit. Kaya nakikipagtulungan po tayo sa DILG, kay Secretary Robredo, para po mailagay po natin sa ayos. Wala po tayong, hindi po polisiya ng gobyerno na itigil ang small scale mining. Nakikinig po sa atin mga kababayan natin. Dahil alam po natin na ang small scale mining ay malaki po ang minutulong sa pag-address po natin ng poverty. Subalit, hindi naman po natin pwedeng gawing i-compromise po natin ang epekto po nito sa kapaligiran. Kaya ang programa po natin ay makapacitate po itong mga small scale miners para mailagay po natin sa legal at maayos ang kanilang operation. Okay. Alam po natin yung ating naging masamang karanasan noon dyan sa Marinduque. Ano po ang ginagawa natin dito sa mga tinatawag na legacy mines na iniwang nakatiwangwang matapos ang pagmimina? Sa ngayon po, meron tayong mahigit, higit kumulang ho, mga 50 abandoned mines po sa Pilipinas. Alam niyo po kasi, nung bago po yung Mining Act, kung meron po tayong naging 50 mina po noon, meron din po tayong 50 abandoned mines. Mukhang ang nangyari po ay ang regime po natin sa pagmimina, napakaluwag. Kaya nga ho, pag nagmina ng isang tao, iiwanan niya, pwede niyang iwanan, nang walang responsibilidad. Kaya nga ho, marami tayong abandoned mines. At kami po, ang polisiya po natin ngayon, sinasabi po natin na ito pong abandoned mines ay isang paghamon mo sa kakayahan po ng administrasyon. Tinatanggap po natin yung challenge na hindi po tayo pwedeng umusad kung itong mga abandoned mines ay hindi po natin bibigyan ng solusyon. Kaya sa ngayon, isa pong programa natin ay rehabilitation po ng mga abandoned mines. Totoo po na mayroong moral issue po dito. Likha po ito ng mga pribado. Ngayon ho, ay sagot ng pera po ng bayan. Correct. Subalit, wala po tayong choice. Kung hindi po natin ito gagastusan, ay lalo po ang magbibigay po ito ng kapahamakan sa environment dahil ito pong abandoned mines. Ang isa pong dinudulot po na epekto po nito ay yung tinatawag na acid mine drainage. Meron kasi mga abandoned mines na habang nakatiwangwang po sila, tuloy-tuloy po na may lumalabas pong asido. Oo. Saan po ito, Director? At ano aware po po ba yung ating mga kababayan na nakatira dyan sa paligid dyan? Oo, baka hindi naman nila alam yun. Ano po naman, tulad po na sinabi ko, major program po natin ang rehabilitation po nito. Oo. Marami po nito sa Benguet, meron po sa Pangasinan, sa Palawan, sa Samar, sa Negros, sa Davao. Sa ngayon po ay sa 50 abandoned mines po ay nag-prioritize po tayo ng 10. At ito ang nanguna po dito, yung Bagakay Mine po sa Hinabangan, Samar. Naumpisa na po natin ang rehabilitation. Balak po natin i-convert yun pong copper mine into a forest. I see. So sa ngayon, ongoing na po yung ating rehabilitation. Gagastos po dito pamahalaan ng humigit kumulang po ay 300 million pesos para po mawala po sa tingin ang abandoned mine at makikita po natin ay isang forest po. Ayun. Siguro po, Director, dapat talong paigtingin yung monitoring, 'di ba, sa mining industry para masubaybayan talaga at matingnan kung nakasusunod yung mga concerned sector dito. Opo, uncompromising po dyan ang administration po natin. Although nagbibigay po tayo ng mga insentibo sa kanila, subalit may kaakibat po yan na mahigpit po na kondisyon
na pag sila po ay nag-violate sa terms and conditions ng kanilang mga mining contract. Hindi po tayo magdadalawang isip po na suspend man o kansilahin after due process. Yung sinasabi po ng mga environmentalist director that no amount of tree planting can restore biodiversity. Naisip na, biglang naalala ko lang dahil binanggit ninyo yung i-convert ninyo itong abandoned copper mine into a forest. Yun po yung pananaw po nila, subalit ang pananaw po namin, based naman po ito sa mga scientific studies at mga success stories, there is life after mining. Ang land use po, before mining, pwede po nating mai-restore. Although hindi po siya necessarily original land use, subalit pwede po maibalik ang land use at therefore yung productivity po. Yun pong isang pinakamagandang golf course sa Thailand. Yun sa Phuket. Yun po ay isang dating mina po ng lata. Hindi po ba yung lata, yung tin. Yun po yung lata, yung ginagamit po natin sa mga packaging. Ang Malaysia po kasi ay ilan lang sa mga bansa po na kung saan pwede po makakuha ng tin. Yun pong golf course na yun, dati pong tin mine yun. Nung natapos na po yung pagmimina, naubos na po yung reserve ng tin, ang ginawa po nilang after mining land use ay isang golf course. Doon po sa Canada, yung pong isang pinakamaganda po doon, Botanical Garden sa Ontario, yun po ay, ano po ito, heritage sa site po ito. Ito po ay dating copper mine. I see. So Okay. meron pong mga success stories na nagpapakita ang pagkatapos po ng pagmimina, pwede po ulit magkaroon ng productivity. Kaya nga po sinasabi po namin na ang pagmimina po ay isa lamang pong temporary land use. Oo. But given the social cost at ngayon po kayong you end up rehabilitating, no? Imbis na yung mga kumpanya na gumamit ng ating mines, dapat po sa tingin niyo magkanong revenue ang dapat mapunta sa gobyerno? Actually po, bago po natin pag-usapan yung revenue, meron pong isang provision ngayon sa Mining Act na wala po dati. Ito po yung tinatawag na final mine rehabilitation. Isa pong condition sa kanila na pagmimina po ay hindi nagtatapos sa pagkaubos po ng mineral. Ang pagmimina po, ang bago pong ngayon, scheme ay pagkatapos po ng mina, ay kailangan po sustain po yung alternative land use po ng lote, ng lupa. At hindi po sila aalis sa lugar 10 years or 15 years unless yung pong lupa na ibalik ay naging naging self-sustaining sa kanyang productivity. At bago po umpisa ng pagmimina, yun pong budget para po may rehabilitate yung mined out area, i-deposito na po yun sa umpisa pa lang. Para po kahit na habang nag-ooperate sila, magkaroon po ng sabihin po natin na tumigil sila ng operation, nalugi, meron na pong pondo sa umpisa na magagamit po tayo sa rehabilitation. So dahil po dyan, ang revenue po na hinahanap po natin sa mina ay hindi po revenue para sagutin yung environmental cost. Ang revenue po na ito, kasi po na-address na yung environmental cost gawa po ng front-loading po ng fund. Kaya yung inihingi natin na revenue, gusto po natin ng mas pataas pa sa 2% of the gross, gusto po natin ng 50-50 po sa profit. Ito po ay, ito, karagdagang revenue po sa kaban ng bayan. Ganun po yung ating scheme. Okay. Speaking of revenue, Director, sa pagkakaalam ko po, si DTI Secretary Gregory Domingo ay nagsabi na kailangan na raw na i-revise yung Philippine Mining Act para raw maging patas yung hatian ng revenue. Sa panig po ng DNR, nakikita niyo po ba na kailangan nang i-revisa po ang Philippine Mining Act? Sa tingin po ng DNR ay enforcement po ang issue. Kasi tulad po ng sharing, si Secretary Domingo po ay nabasa po sa dyaryo na ang kanya pong tinutulak ay
Yun pong tulad sa tinatawag po nating FTEA, yun pong Financial or Technical Assistance Agreement. Ito po ay mining contract na para sa large scale, na kung saan ang share po ng government ay 50-50 po ng net mining revenue. Ito po ang nabasa po natin sa isang dyaryo na sinabi po ni Secretary Domingo. Sa tingin po namin, pwede po itong ma-attain, ito pong 50-50 na hindi kinakailangan kung baguhin ang Mining Act. Ang position po kasi namin ng MGB, although po ang Mining Act ay pinalabas po noong 1995, naging operative lang po siya noong 2004 dahil po na-challenge po sa Supreme Court noon po 1997 at nagkaroon lang po siya ng maliwanag na desisyon noong 2004. So sa tingin po namin ay halos wala pa siyang 10 taon po sa implementation. Kaya nga ang aming pong sinasabi ay baka po pwede natin bigyan ng chance ang Mining Act para po maramdaman po natin ang kanyang provision at pwede naman po ma-address. Ang kailangan lang po ay implementation po ng mga ahensya po ng gobyerno. Strict implementation. Opo, very strict. Uncompromising implementation. Okay. So, magpapasalamat na po kami, Director, sa oras na ibinigay ninyo sa aming programa at huwag po kayong mag-atubili na kami po ay tawagan kung may mga bagong updates. Maraming salamat po. Makakatulong po ng malaki po sa atin sa information campaign po natin. Okay, thank you po, Director Hazareno. Welcome po. TNT Explosivo. Pinangungunahan ng DTI Director for Public Relations Office at isa ring dating tagapamahayag na si Ms. Thelma Dumpit Morillo at Radyo ng Bayan Anchor na si Tess Ramirez. 7,100 islands. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan 738 sa Mega Manila. One Philippines, one network, PBS. Ang sabi nila, anumang mali na ginagawa ng mga matatanda sa pananaw ng mga bata, ito ay tama. Kaya marahil nang mangusap at nagpasya ang taong bayan, ay nangusap at itinakda ang naging dikta ng panahon na dapat tularan at pamarisan. Ang unang hakbang ay ang pagkakaroon ng tuwid at tapat na hanay ng mga pinuno. Magsisimula ito sa akin. Sisikapin kong maging isang mabuting ehemplo. Hinding-hindi ko sasayangin ang tiwalang ipinagkaloob ninyo sa akin. Sisiguraduhin ko na ganito rin ang adhikain ng aking kabinete at ng mga magiging kasama sa ating pamahalaan. Si Pangulong Benigno Simeon Aquino III. Narito na ang TNT Explosivo. Pinangungunahan ng DTI Director for Public Relations Office at isa ring dating tagapamahayag na si Ms. Thelma Dumpit Morillo at Radyo ng Bayan Anchor na si Tess Ramirez. Alamin ang mga pangunahin at pinakahuling balitang pangkalakalan at pangnegosyo. Direktang ihahatid sa inyo ng Department of Trade and Industry. Linggo-linggo. TNT Explosivo. 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 Ang unang pasabog ng DTI sa taong 2012. .47 na po ng morning. Sa patuloy niyo pagsubaybay dito sa programang TNT na napapakinggan hindi lamang dito sa himpilang DZRB Radyo ng Bayan 738 kHz kundi maging sa aming kapatid na himpilan ang DWBR FM 104.3 MHz. At maaari rin po kayong lumiham sa amin sa pamamagitan ng email tntradionangbayan@gmail.com
Or pwede rin po kayo sa Facebook. Hanapin po ninyo TNT Radyo ng Bayan at i-click ninyo like. Okay. Sa ating segmentong TNT, Miss Selma, di ba, maaari silang magwagi ng isang premyo kapag Tanong sila ay ng nag-best. tao. Wala tayong last week wala tayong tanong kasi naubusan tayo ng oras. Pero magtanong po kayo at maaari kayong manalo ng regalo. Hindi naman house and lot yan, ha? Hindi. Kaalaman. Ayan. So, magtanong na po kayo at manalo ng premyo dito po sa TNT. Okay. Ay, by the way, meron nga palang isang listener tayo, Ms. Telma, na siya ay nagpapasalamat daw sapagkat hindi raw pala kayo yung Telma Murillo na napabalita na involved sa illegal drugs. nga! Ako nagulat din ako nung marinig ko yun, ha? Ang dami ang nag-text sa akin doon, sabi, ay, nasa dyaryo kayo. Ha? Bakit? Dahil nga doon sa mail order drug ba yun? May parcel na nabuksan, tapos naglalaman siya ng marijuana Shabu? kung hindi ako nagkakamali. Tapos sa kapangalan daw, ipinadala sa isang nagangalang Telma Murillo. Yung pala, alias niya yon, no? Fictitious name. Oo, pero hindi fictitious yung tao. Talagang may Telma Murillo. Walang yan talaga yung sino kayong gumamit ng pangalan ko. So, hindi po ako yan, ha? Ayo, maliwanag yun. Si Si Miss Gina Bilba ng Pasig City. Ayun, concerned siya eh. Kaya siya Thank you, napatawag Dina. dito. Thank you very much. Okay. Okay, tuloy-tuloy na tayo, partner Tess. At ang ating makapanayam sa oras na ito ay... Sino nga ba? Nandiyan na. Si Miss Okay. Zenaida, nasa line na ba siya? Nasa line na si Chairperson ng National Commission on Indigenous People, si Madam Zenaida Pawid. Magandang umaga po, ma'am. Okay, Ma'am Pawid, good morning. Hello? Miss Zenaida Pawid, good morning po. Naku, naputol yata yung ating linya ng komunikasyon. Nasa line pa ba siya? Subukan natin uli. Nakabiting yata. Okay. So, kukonekta na lang tayo ulit kay Miss Zenaida Pawid. Siya po ang chairperson ng National Commission on Indigenous People. Gusto kasi natin malaman kay Miss Pawid kung ano ba yung naging contribution nila dito sa pag-re-revisa ng EO. Yes. Kasi ang tagal-tagal na nga na hindi lumalabas. Ano ba ang stand ng mga IP, ng mga indigenous peoples? Sila kasi sila yung pangunahing apektado ng correct. pagmimina. Oo. Diba? So, yan ang gusto nating malaman mula kay Miss Pawid. Ano yung social impact ng mining sa mga IP? Yes. At ano-ano ang ginagawa ng NCIP kapag may isang community na kung saan nakatira doon yung IP at apektado ng pagmimina. Ay, yung kanilang tirahan. Oo. Siyempre, madidisplay sila kapag Correct. yung kanilang lugar ay pinunteriya ng pagmimina. Diba? Paano na yung ating mga katutubo? Saan sila pupunta ngayon? Yan. So lahat ng yan ating sisikaping makuha ng sagot. Kung makontak natin si Miss Pawid. Kasi kanina sabi ni Director, mayroong meeting yata ng alas 10, di ba? Sa Malacanang para dun sa finalize nung EO. Ayun. So tingnan natin. tingnan natin kung makuha natin siya. Meron pa tayong 9 minutes bago mag 9 o'clock. Ilan po muna mga mahalagang paalala. 7,100 islands. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan 738 sa Mega Manila. One Philippines, one network. PBS. Narito na ang TNT Explosivo. Pinangungunahan ng DTI Director for Public Relations Office at isa ring dating tagapamahayag na si Miss Thelma Dumpit Murillo at Radyo ng Bayan Anchor na si Tess Ramirez. Alamin ang mga pangunahin at pinakahuling balitang pangkalakalan at pangnegosyo. Direktang ihahatid sa inyo ng Department of Trade and Industry. Linggo-linggo. TNT. Explosivo. 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 Ang unang pasabog ng DTI sa taong 2012.
sa huling bahagi ng ating programa, ating tignan ano-ano ba yung mga piyesta na maaari ninyong puntahan. March, malapit ang Holy Week, partner Tess. Ikaw ba'y nagpaplano na kung saan ka pupunta? Nagbabalak ako pero hanggang balak lang yata. Parang daw Depende sa makakaalis dito budget. Metro Manila. Oo. Anyway, ngayong March 16, meron tayong MSME Caravan dyan sa Region 10, sa DTI Lanao del Norte, sa Mindanao Civic Center, Sagadan Tubod, Lanao del Norte. At ongoing, ang Banana Festival naman sa DTI CAR, dyan sa Conair, Apayao, Agro-Industrial Exhibit at Selling Fair. At syempre, yung La Laguna Festival, ongoing yan hanggang sa March 1 to 30 yan sa Bureau of Domestic Trade Showroom dyan po sa Makati. Lahat ng mga produktong galing Laguna, makikita ninyo dyan. At huwag niyong kalilimutan din yung Strawberry Festival ha. Sarap niya, strawberry. Oo, DTI Car, La Trinidad Benguet. At yung March 18, PMA graduation. So, di ba? Sabi mo kasi pagtapos ngayon ha. Alam mo, dahil sa init, hindi ko talaga maano yung aking sarili. Nagkakasakit na yata ako. Punta kayo sa malamig na lugar. Malamig, tapos mainit, malamig, mainit, uulan. Hindi mo maintindihan talaga. Di ba? Sarap ngayon manirahan sa Tagaytay or sa Baguio, no? Anyway, partner Tess, nasa linya natin ang ating huling panauhin sa umagang ito. Baka gusto mong ipakilala? Siya ba? Si Miss Nina Escorial. Okay, nasa line na natin. Siya po ang Chief Science Research Specialist ng DOSTP SHRD, Philippine Council for Industry, Energy, and Emerging Technology Research and Development. Yeah. Ma'am Nina Escorial, good morning po. Good morning po. Yes, Kumusta po kayo pag-uusapan dyan? natin ay Responsible Mining Technologies. Opo. Yes, ma'am. Kamusta po kayo? Mabuti naman po. Eto. Ano ba ang inyong stand dito po sa kontrobersya ngayon sa mining? Kayo ba ay para sa mining o hindi? Ganito naman po yan. Kasi siyempre sa amin sa Department of Science and Technology, ang lagi naman namin tinitingnan is how science and technology could help our industry. So that's why nga we're focusing on the program on responsible mining. That means making sure that the mining technologies that would be done is something that would address yung environmental concerns with respect to mining. Paano po ginagawang how do you make mining companies responsible? Through what technology? Sa ngayon po, ma'am, we have in cooperation with the University of the Philippines in Diliman and through the Engineering Research and Development for Technology, it's a program. They have come up with a program on, we term it as Better Mining Technologies. Dun sa Better Mining Technologies, we look at the different aspect of mining from the extraction to the value adding. So, in-assess po nila yon kung ano yung mga interventions that the science and technology community could give to the mining industry. So, for instance, doon po sa regarding sa addressing yung sa mga waste nila by using bioremediation, and another one is to how to come up with alternative processing technologies to lessen the inputs of hazardous chemicals to the environment. So, yung mga ganong klase po yung technology. Ang isa po bang lugar pagkatapos na minahan ay maibabalik pa sa dati? So, dati, ang isang technology na tinitingnan po dyan para maibalik pa siya sa dati is through bioremediation or through phytoremediation. That is yung bioremediation po kasi you could introduce some plants or organism to extract any heavy metals that were concentrated on the soil if there are any. So pwede siyang tanggalin, and then there are some technologies that could be put into like yung pagbabalik ng mga dating halaman na nandun. So Is that 100% rehabilitation? Po? 100% po ba ang rehabilitation? Ang rehabilitation is sa ngayon I could not
say kung 100% or ano yung rehabilitation kasi yung pag-i-introduce nung pagbabalik ng flora and fauna, yun yung I'm not sure if 100%, but of course magagamit mo pa rin yung land, may-utilize mo pa rin yung land by removing the contaminants that were introduced during the mining process. So, Ms. Linya, yung po tinutukoy niya yun na bioremediation. Bioremediation Yung po. po yung itinuturing na responsible mining technology. Kasama po yun sa isa sa mga proyekto sa Better Mining Technology. I see. So, bukod dyan, I'm sure marami pang nakalinya, no? Opo. Ano po itong innovation cluster? Yung innovation cluster po, it is actually an initiative of the Congressional Commission on Science and Technology and Engineering. It is under the leadership of Senator Angara. So they have come up with clusters, innovation clusters na ang main objective is to have parang cooperation between the private, the academe, and the government.